forever, magandang morning sa inyong lahat. Biyernes na ngayon at kay bilis nga talaga ng panahon. We are now on the end of our third week. Salamat po sa inyong pagsuporta at panonood sa amin online. Abangan ang mga content namin in the coming weeks. We always make sure that we give you something special dahil kayo ang aming ka-forever. Always expect the best from us. Samahan niyo ulit kami ngayon as we guide you to plan your day based on our weather news updates. Plus, may bit-bit pa kayo mga news on science and technology. O, diba? Saan pa kayo? Kaya tutok lang mga ka-forever. We are DOS TV, the Filipino Weather Channel, the Philippines' newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Ako po si Jal Miranda, ang inyong ka-forever, tag-ulan man o tag-araw. And for today's episode, we will talk about science journals at ang mga technicalities ng field na ito. Plus, mas okay ba sa inyo mga ka-forever kung ang weather updates natin ay ire-report na sa wikang Filipino? Abangan yan mamaya. Plus, hugot kung hugot ang mga ka-forever natin sa What's the Weather with You? Emote to the highest level ang drama ng ating mga Twitter and FB friends later. Ilan lamang yan sa mga handog namin sa inyo ngayon. Tandaan, we are DOS TV, the Filipino Weather Channel. Reporting live from the Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, Mondays to Fridays at 11 to 12 noon. Catch us at www.dostv.ph as we forecast vital information fresh from Pag-asa. I'm sure marami kayong plans for the weekend, kaya alamin na natin ang lagay ng panahon. Hello, Mr. Benison Estareja, magiging maulan ba mamaya o may chance ng umaraw naman? Maraming salamat, Miss Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOST. At para naman sa magiging lagay ng panahon natin ngayong araw ng Friday, asahan po natin sa buong bansa pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, and then asahan pa rin natin lalo na sa dakong hapon o gabi ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Pumunta muna tayo sa ating latest satellite image ngayong umaga. Kung mapapansin po natin sa may northern Luzon, maaliwalas po ang panahon sa ngayon dahil po yan sa umiiral na ridge ng high pressure area. Pag sinabi po nating ridge, ito ay extension, at pag sinabi namang high pressure area, associated ito with fine and warm weather. Opposite po doon sa low pressure area na alam natin na maulap at saka maulan. So ibig sabihin po sa northern Luzon ay magiging mainit pa rin at maalinsangan pagdating ng tanghali at magiging maaliwalas naman ang panahon most of the day, pero posible pa rin yung mga panandaliang pagulan or pagkidlat, pagkulog. Dito naman sa may central and southern Luzon, bahagyang maulap na kalangitan. And in fact, ngayon palang umaga meron na tayong mga early thunderstorms sa may Calabarzon area. Pero asahan natin na mas malaki ang tsansa ng mga pagulan or pagkidlat, pagkulog sa dakong hapon o gabi. Ang temperature po natin sa Metro Manila, 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, 26 hanggang 37 degrees Celsius. So mainit po dyan. Dito naman sa Baguio City, 17 to 26 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City naman, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Dumako naman tayo dito sa may parting Visayas. Kung mapapansin po natin, dito sa may Western and Central Visayas ay bahagyang maulap na ang kalangitan. Nandito naman sa may Eastern Visayas is medyo maaliwalas pa naman po ang panahon natin dyan. Pero asahan pa rin po natin sa dakong hapon o gabi, posible cloudy po tayo sa malaking bahagi ng Visayas at magkaroon din ng mga rain showers or thunderstorms na umaabot ng 1 hanggang 2 oras. Ang temperature po natin dito sa Iloilo and Bacolod, 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang dito naman sa Metro Cebu ay 25 hanggang 33 degrees Celsius. Dumako naman tayo dito sa may parting Mindanao. Almost all of Mindanao po, kung mapapansin natin, ay almost cloudy na nga po dahil sa mga maliliit na sirkulasyon which is hindi naman po inaasahang magtatagal din at magiging bahagyang maulap na lamang sa malaking bahagi ng Mindanao. And then pagdating nga po ng hapon hanggang sa gabi, posible pa rin yung ating mga rain showers or thunderstorms na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Ang temperature po natin sa Metro Davao ay 26 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Kung mapapansin po natin, wala pa rin tayong namamataan ng mga low pressure area or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos po ang weekend. And then, kung mapapansin din natin, wala naman tayong malalakas sa mga hangin, so ibig sabihin wala po tayong gale warning at maaari naman maglayag ang anumang uri na sasakyang pandagat. Para naman po sa darating na weekend, asahan pa rin natin
na mahina pa rin ang southwest monsoon or hanging habagat sa ating bansa at ang maaaring umiral pa rin ay yung ridge or extension ng high pressure area dito po sa may norte. So mga magbabakasyon po, pwede naman po magbakasyon doon at maaaring maglayag din yung ating mga kababayan lalo na dito sa may pating Batanes, Ilocos, and Baguio City. Samantala po, easterlies naman, posible rin mag-umiral dito sa nalalabing bahagi sa eastern part ng Visayas and ng Mindanao. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, DOST. Ako po si Benson Estareja, reporting for DOS TV. And of course, nandito si Richard Orendain for the Dam Water Level Report na dito nyo lang mapapanood sa DOS TV. Yes, Jel, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Dam update po tayo sa mga minomonitor nating dams dito sa Luzon. Umpisahan natin po dito sa Angat Dam. Ang current elevation niya ngayon, kaninang alas 6 ng umaga, ito ay 181.95. Bumaba po ito ng 18 cm. At kailangan pa po nito ng 1,005 millimeters of rainfall bago po ito umabot ng 210 meters. Yun po yung spilling level natin. And then, dito po sa Pantabangan, ang current elevation niya po ngayon is 190.89. Bumaba po ito ng 20 cm base doon sa observation natin kahapon ng alas 6 ng umaga. And then, kailangan pa po nito ng 1,656 millimeters of rainfall bago po ito umabot ng 216 meters elevation. So, napakataas pa po. Kailangan pa po ng mga pag-ulan within the watershed ng Pantabangan. And then, sa San Roque po, ang current elevation niya ngayon, kaninang alas 6 ng umaga, ay 234.44 meters. Bumaba rin po siya ng 27 centimeter base dun sa obserbasyon natin kahapon ng alas 6. And then sa Magat Dam, ang current elevation niya ngayon is 184.55 meters. Kailangan pa po niya ng 36.5 meters bago po ito umabot ng 190 meters. So medyo konti na lang po na mapag-ulan within the watershed ng Magat Dam para umabot ng 190 meters. And then yung mga minomonitor natin mga ilog dito sa Pilipinas, lahat po ng mga ilog sa atin dito ay normal ang elevation niya at wala po tayong binabantayan sa ngayon dahil hindi pa po ito. Kumbaga malayo pa po ito sa tala ng Pag-apaw. Mula pa rin dito sa Pag-asa Flood Forecasting Center, Richard Orendain nag-uulat. Samantala, alamin ang latest na mga proyekto ng DOST para sa mamamayang Pilipino. Alamin dito sa DOS TV Flash Report. DOST FPRDI recently lent support to an R&D project that aims to level up the quality of classical guitars made in the Philippines. For Robert A. Natividad and engineer Josephine P. Carandang gave technical assistance to faculty members from the UP College of Music who are spearheading the project entitled Gitara ni Juan, development of prototype design and standardization of the guitar making process for quality classical guitars using select Philippine woods. The project is funded by the DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technologies Research and Development, and assisted by the UP College of Electronics and Electrical Engineering. The project aims to come up
with the standard procedure for Filipino guitar makers in crafting quality and affordable classical guitars using Philippine woods. A standard procedure will hopefully help guitar makers upgrade their craftsmanship, use of technology, as well as their livelihood in producing local guitars, and give Filipino musicians access to quality yet affordable Philippine-made guitars. Due to the high cost of imported wood needed for good guitars, most makers resort to using substandard materials such as ordinary plywood. This results in instruments that do not sound and play well and cannot match the acceptability of guitars from China. The Gitara ni Juan project wants to be able to recommend affordable, suitable, and locally available wood species to the guitar industry. This will hopefully not only improve the sector but also make quality musical instruments more accessible to more Filipinos. Wataru Sakuma, a Japanese designer based in the Philippines, is one of the newest adopters of the Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute's Low-Cost Handicraft Dryer o LCHD. A research team led by Ms. Wency H. Carmelo developed the LCHD. It uses 22% less wood fuel and 40% cheaper to build than the FBRDI furnace-type lumber dryer. Maker of eco-friendly and world-class handmade paper products, Sakuma reports that his 35 cubic meter LCHD has helped his company, the Cavite-based Masa Ecological Development Incorporated, dry its products more efficiently. Compared to the kerosene fire dryer, the handicraft dryer allows the company to save as much as 60,000 to 70,000 pesos a month on fuel cost. Also dahil konti na lang ang abo na napoproduce, mas malinis ang papel at konti ang mga rejects. The company also doubled its production dahil mas malaki ang dryer na gamit nila ngayon. Made mostly of local agricultural waste such as pineapple and banana fibers and kogon grass, Sakuma's masterpieces are exported to the US, Europe, Japan, and Australia. His fresh product designs have earned for the artist the coveted Kata Award in 2005, 2006, and 2009. Alamin kung paano tinutulungan ng ICTO ang bansa natin to close the gap when it comes to internet and communication technology. Panoorin po natin ito.
Biblia ng science world ang mga science journals at magazines. At hindi biro ang bumuo at magsulat ng mga journals nito. Meticulous research at exhaustive time and effort ang nire-require nito. To discuss more about science journalism, we have invited a practitioner in the field of communication and journalism. She has a master's degree in mass communication from PUP Manila. She's also a recipient of several prestigious awards, which includes the Kabalikat Award for Media Sector category, given by PCEERD, DOST, and the Ulirang Ina Sectoral Awardee for Media and Journalism, given by the Ulirang Ina Awards. And of course, she is a senior broadcast journalist from 1979 up to the present of Philippine Broadcasting Service or PBS DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Mga ka-forever, i-welcome po natin si Ma'am Hermelina C. Tenorio. Good morning, Ma'am. Good morning. Alam mo, Jel, Opo. kilala kasi ako as Meli. Tita Meli Oo. na lang. Ma'am Meli. Okay, kasi hindi ako identify siguro yung mga listeners pag Oo. Hermelina. Oo. Kaya lang talagang dalawa ang pangalan kasi ng tao no? Yung Yes, ma'am. nakagawian at saka yung binigay noong pinanganak ka, given di name ba? natin, Oo, oo. yun. Oo. Pero mas gamit mo na yung ano yun. Ano ba yan? Screen name ba yan? Hindi naman screen name yan. Hindi, no? radio, Oo. yun siguro ang aking radio name. At saka yun yung pet name. Oo, mas okay na yun. So okay. yan, sa mga nakakakilala kaya Tita Meli, yan, yun na lang. Okay, oo. Ayan, welcome sa DOSTV, ma'am. Maraming salamat at hello Pilipinas. Sana po lahat kayo nakikinig sa amin ngayon. Ayan, syempre, kayo talaga, sanay na kayo sa broadcasting di ba? Oo, alam mo kasi, yun na nga, binanggit mo kung kailan pa ako, di ba? Yes. So, sabi nga nila, may ugat na raw ako. Wala pa naman, ma'am. Hindi inugat? Oo nga, inuugat na yung may mga... ugat? Oo nga pero alam mo, very interesting itong DOSTV ng DOST. Kasi, ang haba ng plano nila di ba? Yes, Tapos, nung dumating si Director Ricky, ayun, biglang boom, andyan na kaagad. Ito na Oo. talaga. Ito na simula na ng ating pagbibigay ng weather information. Hindi lang basta weather information. Oo. Of course, we have science and technology news, di ba? Pero ito sa inyo, ma'am, ang specialista nyo talaga, science journalism. Ano ba talaga ang science journalism? Kasi ang science journalism, ito yung pagre-report or pagsusulat na ika nga tungkol lahat sa tungkol sa science. Yes. At usually ang science kasi or kung ikaw ay nagsusulat ng science journalism, nag-i-involve ito sa scientist at saka sa publiko. So ito ay parang kakayanan ng isang tao na mag-gather, maghalungkat ng mga impormasyon sa pinaka-latest na mga bagay-bagay na may kinalaman sa agham at technology. So you have, kumbaga ito lang ang focus ninyo. Compare natin sa usual nating alam na TV and radio broadcasting journalism. Ito talaga, meron lang kayong factor na focus ninyo ba? Actually, dapat ganon. Pero sa kasalukuyan kasi parang hindi na ganyan ang nangyayari. Kasi ngayon, parang lahat na lang ng mga reporters, lahat ng mga journalists, hindi lang science ang kanilang kino-cover. Yes. Pero noong panahon kasi namin, Kayo noong naman. araw, Okay. o hindi pa gabi ngayon, ano talaga yung kung ikaw ay sasali sa sa grupo ng mga science journalists, dapat meron kang program o kaya beat mo ang science para yun ang iyong i-report o yun ang iyong isulat. Yes. Pero sa kasalukuyan kasi parang pinabili lang sila ng suka. Ayun, napasama na sila sa science writing. Oo. So, parang, Okay lang yun, ma'am. Kumbaga Okay by lang yun. experience, not necessarily you have to finish a degree with science. Sa bagay, hindi naman. Basta may kakayanan ka lang magsulat talaga. At saka may kakayanan kang parang maging bata na lahat itatanong mo. Dapat may kakayanan ka rin na mag-stock up ng knowledge tungkol sa science. Okay. At dapat alam mo lahat ng mga nangyayari sa science and technology. Buti na lamang at itong DOST ngayon, talagang from time to time, talagang ang sipag nilang mag-invite ng mga journalists, no? So, yung nga, merong iba diyan na lahat kino-cover. Pero siguro natututo na rin sila.
Pero sa amin kasi noon, talagang dapat ikaw, science ang technology lang ang iyong nire-report at saka sinusulat. So ako kasi yung program ko talagang parang dedicated. May mga programs talaga akong dedicated sa science and technology. So, ayun. Although hindi naman natin pinagkakait sa mga baguhan ngayon, sa mga kabataan na magsulat din sila tungkol sa science and technology. Pero dapat lamang pag-aralan nila. Okay. At saka, kung ikaw ay kasama ng mga science journalist, dapat kung ano yung ginagawa nila, yun din ang gawin mo. Kumbaga, dinuduplicate mo talaga, no? It's a Oo, duplication kasi job. dapat ka talang matuto. Hindi Yes. kasi pwede yung, okay, binigyan ka ng press release, di ba? Yes, yes. Tapos copy and paste mo lang. Tapos yung iba nilalagyan pa ng byline. Tama. Oo, nako, Diyos ko dahil. So, hindi mo bawal na masasabing bawal. journalist ka once na ganun na nagiging sistema kasi, sorry ha, may mga ibang reporters talaga na yun ang ginagawa nila talaga, ma'am. Yun ang nagiging practice eh. Pero hindi talaga Ang sabi dapat. nga natin dyan, ugaling tamad. Ah. Ayun, Oo. pero kailan talaga nagsimula ang science journalism sa bansa? Alam mo, early 90s pa, parang kinukuk na namin yung pagkakaroon ng grupo ng science journalists sa Pilipinas. Pero nagkaroon lang ito ng katuparan noong mga early 2011. Hindi, 2001. Okay. So, nagkaroon kami ng grupo sa pamagitan ng naging pangulo kasi si Angelo Angelo Palmones. Palmones, Oo. yes, congressman. Oo. So, merong 36 charter members at 11 kaming mga board members. Okay. So, simula noon, parang naging maganda kasi parang yung mga science writer kasi, parang pagkatapos ng trabaho, kunyari may day off ka, parang gusto niyo mag-usap-usap di ba? Na ang pag nag-uusapan, tungkol nga sa science and Yes. technology. Pero ngayon, parang nag-evolve. Pero ibang pag-evolve, di ba? Pag nag-evolve, dapat mas maganda. Pero ngayon kasi parang anybody can just join the science writing. So, although yung aming grupo, Philippine Science Journalists Incorporated, may mga ginawa kami mga congress before para magkaroon din naman ng idea yung mga bago. At saka meron ding mga balak na yung mga seminar workshop para sa kanila. Ayun, di ba? At least unti-unti, siguro from that day na nagsimulang science journalism sa bansa natin, talagang mas na-develop pa, di ba? Oo. Pero ano, ma'am, yung mga challenges na pinagdaanan natin? Nako, ako. Actually, ang challenge kasi diyan kung paano mo hahabulin ng isang scientist, Okay. di ba? Kung paano makukuha yung information na dapat niyang ibigay. Before kasi yung mga scientists, parang yung kanilang mga ginagawa, nasa tabi lang, di ba? Parang tinutubuan na ng amag or ng cobweb. Pero nasa sa iyo yung kasi kung paano mo siya habulin at maibigay niya information. Ang pinakamaganda, dapat magkaroon siya ng trust sa iyo. Kasi may mga writers minsan na parang ang ganda-ganda nung sinabi nung kausap niya, iba naman ay lumabas, di ba? O kaya nag-uusap sila bago mag-broadcast, pero nung nasa broadcast, nung nag-uusap na sila sa radyo, iba na Iba yung na. tinatanong at Oo. iba na yung So, dapat yung trust ma-develop Yes. mula sa iyo at mula din doon sa sa scientist. Kasi kung mga kaibigan mo sila, madali na Ang dali lang, tatawagan mo lang, kasi kilala ka na niya at saka maganda naman yung ginagawa mo para sa kanya. So, yun. Kayo ba meron din kayo, kumbaga, sinusunod na template once na meron kayong scientist na interviewin or whatever information na gusto niyo makuha? Paano niyo sinisimulan talaga? Hindi, kasi kung kaibigan mo siya sasabihin mo Oo. agad, sir, ano bang pinaka-latest? Ano ba Ganun nangyari lang dun agad. sa... Oo, ganun lang. Kasi sa radyo, di ba, ang science kasi mahirap intindihin yan Hindi Tama. yan maintindihan ni Totoo Aling yan. Maria o kaya ni Mang Pedro. So, dapat talaga babaan mo. So, noon pa sinasabi namin, maging sa pag-asa, at saka sa DOST as a whole, na dapat maging simplify, maging popular, ipopularize nila yung mga information. Kasi mahirap intindihin talaga. Kung gusto kasi natin makatulong ito sa ating pamahalaan, sa ating bansa para umunlad ang mga tao through science and technology, dapat maintindihan talaga ni Aling Maria o kaya ni Aling Juana. So, yun. Kaya ka nagsusulat ng science journalism para ma-convey mo sa mga tao ang simpleng impormasyon tungkol doon sa science and technology. Pag hindi niya maintindihan yon, parang wala kang papel na nandiyan ka. So, yun. So, yun ang pinaka-main role natin, di ba? Tama yun. Oo, Kasi, talaga. ako mama, aminado talaga tayo na sabi natin, mahirap talaga ang science, Oo, di ba? oo. So, on your part talagang, mahirap on your part, syempre, di ba yung mahirap na bagay, Oo. gagawin mong simple, Simple, na mas tama. maunawaan ng simple ng mga kaibigan natin, di ba? tama, oo.
So, ayun. Ayun, syempre, di ba, sabi natin, ma'am, ang journalism, TV and radio, iba pa rin yan. Oo. Mhm. Print, di ba? Print, Maging sa meron pa yan. online, oo. Mhm. Ngayon, uso nga yung mga nasa online, di ba? Okay. Diyan, kahit na ano, pwede mong isulat Minsan, kahit na wala kang professional background, pwede kang sumulat doon. Pero, dapat siguro, yung isa nating guest mamaya, siguro, napakagaling niyan eh. Siyang Yes. editor ng Oo. online Abangan science. natin yan mamaya. Oo. So, ayun. Pero kayo, ma'am, paano nyo ina-identify yung halimbawa isang article or subject na talagang newsworthy? Alam mo, di ba sa atin, sa broadcast or sa print Yes. or sa TV, anything na human interest, kailangan mong i-air yon or kailangan mong isulat yon. Basta, meron siyang value, di ba? So sa akin, ang pinakamahirap kasi yung talagang mga high-tech na mga technology. Pero yun na nga, kailangan natin talagang ipakita or kailangan nating ipadating yun sa ating mga kababayan. So sa akin wala akong pinipili. Basta't newsworthy siya at may human interest. Okay. Pero halimbawa ako, simpleng estudyante siguro ako, Okay. di ba? Ano? Madali ko ba yung maintindihan, ma'am? Yung mga Oo. sinusulat ninyo? Oo, siyempre. Oo. Kaya yun kasi ang papel mo, di ba? Na ipaintindi mo sa isang bata, sa isang matanda, at saka maging sa professional na na tao. Kahit sino ba pwedeng maging magsulat? Hindi, pag may interest ka kasi magsulat. Kasi yung pagsusulat, makikita pa lang yan na sa bata ka pa eh. Kailangan mo sigurong kasama ka dun sa newspaper na eskwelahan. O kaya nakikita ng teacher mo na, uy, ang galing sumulat nito May kakayanan. Kung meron ka kasing ability to write, habang lumalaki ka, yun mas mga effective yun. Kaysa naman dun sa napasali lamang. Tapos hindi naman nag-aaral na maigi. Para dun sa craft niya, para ma-perfect. Pero aminin natin, may mga nakapagtapos ng ganitong field, Ay, okay. pero eventually hindi naman sila doon, kumbaga hindi yun ang naging trabaho nila. Oo, tama. Kasi ako mass-comm ako. So, Yes. pag may background ka kasi, mas madali mo kasi Mas madali. maintindihan. Oo. Pero hindi rin kasi meron akong alam na ano lang siya nakatapos lang siya ng college. Pero pag AB ka kasi, parang pero kung ibang course, yung teacher pwede rin yun. Pero kahit na anong course basta nakatapos ka lang ng 4-year course, pwede na. Pero pero meron ding mga high school na magaling din magsulat. Yes. Oo, pero yun dapat tinitrain lang. Oo. So sa school Tungkol pa sa lang. science. Yes, bata pa lang talaga. No? May mga Makikita. school papers nga tayo, Oo, newspaper. marami. Doon pala nahahasa na talaga Oo, sila, di ba? talaga, oo. Sa haba ng experience ninyo bilang science journalist, a broadcaster at the same time, hindi lang science ang tinututukan nyo talaga, ma'am, di ba? Ano yung mga most memorable experience na may tuturing ninyo? Siguro yung dahil sa pagsusulat, dahil sa pagiging science journalist ko, nakarating ako sa Europe, nakarating ako sa Amerika, at saka sa mga Asian countries. So, dahil doon. Okay. Dahil doon. Pero yung siguro yung pinaka-memorable ko yung pagtanong ko ng isang secretary na hindi ako sinagot. Okay. Anong ginawa niyo? Dinedma lang? Dinedma ko lang siya. Sabi ko, kung ayaw mo, hindi, ang dami naman dyan. Yes, Oo, oo. so yun. Nakakatuwa yun na parang makakakuha ka ng aral kung bakit gano'n. Kasi makikita mo, ay wala parang alam to. O kaya, bakit kaya ayaw niya sagutin? Yun naman ang topic na pinag-uusapan. Yes. Minsan kasi, yung mga journalists, sa pagtatanong nila, parang kailangan ding ayusin. Kasi mayroong mga, brusko. Totoo. Siyempre, kung brusko ka, di ba, talagang maiinis sa'yo yung, yung resource person. Pero kung friendly ka, tapos gina-guide mo siya kung saan kayo dapat pumunta, mas okay yun. Minsan kasi meron mga journalist na parang mas maalam pa sa Ayun, tinatanong. oo, diba? naku, hindi dapat ganun. So yan talaga kayo, ma'am, iba-ibang tao na nakaharap ninyo. So iba-iba din ang pakikitungo ninyo. Oo, tama. Pero alam mo, kasi nung bata-bata kasi ako, Bata pa naman kayo, ako. ma'am. Bata pa naman ako ngayon. Talagang pag dumaan sa akin yung interviewee ko, pinapawisan talaga siya paglabas. Kaya sabihin ng mga kasama namin, kay Meli muna para pagdating sa atin, alam na niya. Yung ganon.
Kasi siyempre, pag bata ka pa kasi parang masyado kang energetic, di ba? Masyado kang, Yung eagerness mo talaga masyado Yes. kang, lahat parang gusto Mapusok. mong malaman, mapusok talaga. Ayun. Ganun ba yun? Kaya, Pagkabata daw mapusok. Mapusok, oo. Para Pero- makuha mo talaga yung mga information oo, Okay. Okay, so ngayon, kamusta po ang science journalism dito sa Pilipinas? Ayun na nga, yun yung sinasabi kanina na parang hindi na siya pure. Kasi meron In the tayong sense of mga, what? ibig sabihin, kasi hindi lahat ng mga nagsusulat, yun lang talaga ang beat niya. Yung iba kasi, lahat na lang ng mga topic kino-cover niya. Pero kung yung science, health, DA, siguro DNR, pwede pa yung pagsamasamahin. Pero yung, kunyari, pag-ibig or SSS, kino-cover niya rin. Parang, although hindi naman natin sinasabi na huwag nila i-cover yun, pero dapat talaga naka-focus ka lang, or kung i-cover man yun, dapat malaki yung time mo para dun sa science journalism. So, pwede naman iugnay siguro hanggat maaari. Kung Eh, meron hindi sila eh. ibang Kunyari- field, di ba? Pwede siguro, pero kung SSS, paano Oo may nga eh. ugnay? Siguro yung paggawa nila ng mga alkansya. Di ba? Totoo O kaya yun. yung pag-ibig. Ang hirap kasi gumawa ng istorya, di ba? Oo. Ako, once na nagsusulat ako, gusto, paano maiuugnay yung bawat istorya, Oo. di ba? Pero yung ibang mga agencies, talagang Oo. pwedeng paugnayin, di ba? Oo. Halimbawa, agriculture, Yes. talagang agriculture, tapos lahat ng mga agencies under agriculture, pwede, kasi may science talaga sila, pati DNR, di ba? Pero yung iba siguro, no comment Abangan na. natin. No comment na lang. Hirap nga mag-comment, ma'am. Anyway, ano mapapayo niyo, ma'am, doon sa mga kabataan natin? O mas ma-encourage pa natin yung mga kabataan na talaga i-pursue ang science journalism? Alam mo, napakaganda ngayon para sa ating mga kabataan dahil sa bata pa lang sila, tinitrain na sila ng mga eskwelahan na pumunta kayo sa agency na ganito, mag-interview kayo. So, o kaya magsulat kayo ng tungkol sa science. At saka yung isang agency ng DOST, kagaya ng SEI, talagang may mga may mga ginagawa sila mga seminar workshop para sa mga kabataan o dinadala nila kung saan-saan at ini-introduce ka agad yung science and technology. So, ibig sabihin, ngayon pa lamang, parang may chance na yung bata na maging science journalist pag dating niya sa tamang edad. So, ang payo ko sa ating mga kabataan ngayon, kung kayo interesadong magsulat, lalo na po tungkol sa science and technology, dapat po na makipag-ugnayan kayo sa mga scientists, kung may mga kaibigan yung mother ninyo or yung father ninyo o yung mga tita ninyo na mga nasa larangan ng siyensya at agham, dapat na bata pa lang kayo, pwede na kayo sumama sa kanila. Pero, siyempre, dapat lamang na magbasa tayo. Alam mo, ang isang journalist, dapat kahit na yung pambalot ng tuyo, binabasa niya. Kasi, lahat yun, information yun eh. So, hindi mo lang pipiliin yung babasahin mo. Kaya dapat talaga, may madampot kang newspaper, tapos basahin mo. Baka hindi mo nabasa yung di ba? Yung mga nakasulat doon. So, kailangan natin magbasa at saka kung ano po yung inyong intended na na field, bata pa kayo, dapat ayusin ninyo at ayun, para pagdating ng araw mamaniin niyo na lamang. Maganda ang chances ng mga bata ngayon kasi in-introduce na sila. Yes. Lalo na ang science talaga, very interesting talaga ang Very. science. Oo. No? Although mahirap, sabi nga natin, talagang mahirap. Pero once na nandiyan na yan, nakakuha ka na ng iba't ibang impormasyon, may enjoy at may enjoy mo na eh. Oo, alam mo maganda na ngayon kasi na-simplify na. Ibig Yes. sabihin, open na yung mga scientists na na pag-usapan yung kanilang mga technology, mga imbensyon. Kasi ang purpose nila para makatulong sa ating mga kababayan, di ba? Para sa food security natin. Yes. Kung hindi naintindihan ng mga tao kagaya ng BT talong or mga GMOs na yan, di ba? Tama. Dapat talaga maintindihan nila na kapag ito ay natuloy, hindi na kayo makakain ng talong na maraming mga pestisidyo. So, yun lang yun. Kaya lang may mga naturalist tayo, mga kaibigan na ayaw nila. Anything na nagtitinker daw sa nature, ayaw nila. Period. So, parang hindi nila binibigyan ng chance na itong mga GMOs at ibang mga bagong teknolohiya na ito ay mapasa atin. Paano nakakatulong of course, ang government when it comes to science journalism? Alam mo, ang government,
may mga presidente kasi na okay sa science dati kasi una kaming na nag-oath nagsabi ng aming oath kay President Okay. Gloria noon 2002. So ibig sabihin after that yung ibang mga president okay pero si President Pinoy Pinoy. parang hindi masyado. Okay, sa haba ng panahon, 6 years na nanungkulan si President Noy. Although malaki ang binigay niya na pondo yata at Okay. hindi, ano naman, baka magalit sa akin Secretary Montejo, no? Pero marami namang binigay na na funds at saka yung mga ginagawa kasi ni Secretary Montejo sa kanyang time, napakaganda. Yes. So siguro supported yun ni Ng President Pinoy, oo. Pero nung unang upo kasi si President Pinoy parang nagulo yung pag-asa eh. Ayun. Sige, abangan natin, of course, bago na ang administrasyon natin, President Digong, abangan natin kung gaano to. Syempre, usapang pusok siguro, di ba? Oo. Makita natin kung paano ang tulak, ang So pagbabago. we ika wait nga. for change, di ba? Yes, Yun. abangan natin lahat yun, Oo, ma'am. yes, no? oo. Any final words po dun sa ating mga taga-subaybay? Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat po sa inyong pagtutok dito po sa DOS-TV ng Department of Science and Technology. Napakagaling po ng kanilang anchor na si Jel Miranda. So, I hope po na everyday po ay tumutok kayo. No? Kasi may mga kasamahan kami sa Radyo ng Bayan na talagang pag 11 na, nakabukas na yung yung Yes. kanilang yung kanilang mga cellphone. So, Oo, ayun. oo. Kasi sa pamagitan nito, marami pa tayong maabot na Yes. mga audience. Kaya tumutok po kayo at eventually siguro magiging TV station na rin ito, di ba? Ay, sana po. Oo, malay Sana mo, magbilang anghel kayo, ma'am. pagdating ng panahon o kaya pag-upo ni President Duterte, ba't maliit yung studio na yan? Sige, palakihin yan, gawing Ma'am, TV. malaki studio natin. Okay, mali pa na yun. Oo, tamang Malaki. panahon. Oo, sa Ibig tamang sabihin, panahon. Tamang panahon. Oo. Kaya tayo nandito tayo dahil dumating yung tamang panahon. Let's wait for the right timing. Then, tamang The right panahon, time is di ba? coming. So, ayan, Yes, okay. oo. Tsaka tayo, masaya tayo dahil, of course, sabi nga natin ng DOS-TV, one way natin to para maiparating sa public ang Oo. science and technology, Yes, di ba, ma'am? oo, tama. At the same thing, yung ginagawa ninyo, nagbo-broadcast kayo sa radyo rin. Saan kayo, ma'am, invite natin sila, saan kayo pwedeng mapakinggan? Ay, okay. Sige po. Makinig po kayo sa aking program sa Radyo po ng Bayan. 738 po sa inyong talapitan. At Sundays po, I have programs 11 to 1 and 4 to 7. At Mondays to Fridays po, 8 to 10 ng gabi. At meron din pong 5 to 6 Tuesdays and Thursdays. Ayan. Pasensya na kayo, gabi na ho ako eh. Panggabi daw kayo, ma'am. Oo. Oo, mas marami nakikinig paggabi. Oo nga. Okay din yan. Okay. Thank you so much, ma'am. You're welcome, At abangan din Jel. natin. Siyempre, magkakasama pa tayo sa mga susunod na Okay, pagkakataon. sige. Salamat at you are doing good. So, Thank congratulations. you so much po. Thank you so Okay. much. Salamat po, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan, nakasama natin, of course, Miss Melly Tenorio. Siyempre, masyado tayo nag-enjoy sa pakikipagkwentuhan kay Ma'am Melly, di ba? At marami tayong natutunan about science journalism at sa mga kaibigan natin nakatuto. Once na siguro yung mga anak natin, nakitaan na natin ng potensyal, mas maganda na encourage natin sila sa ganitong field. Ayan. Pwede na ba ako Mga ka-forever, nag-level up na tayo. Kung dati ay mga tweets lang at FB status ang binabasa natin ngayon, tula na. O diba, iba na talaga ang dulot ng pagmamahal. Hayaan niyo akong basahin ang tula na ipinadala ng ating ka-forever na si Mark Ivan Roblas. Senti sa ulan. Sige ang habas ng ulang maangas, walang sinasanto, hindi naninino. Nililinis ang aspaltong tigang sa kalinga at asikaso. Boom! Pak! Sumiyap ang kidlat sa pagwasiwas nito sa mga ulap na walang humpay ang pagpapaagos ng luha, tuwa, sumpong at pagpapala. Namalikmata ako sa pagitan ng mga bisagra. Isang ngiting pamilyar ang kagyat kong nakita. Tiningnan ko ng mabuti, sinipat para lang mawari. Huli na nang mapansing sa puso ko pala ako nakatingin. Nilinga ko uli ang langit na masungit,
nagbabadyang ang ulang ibinabagsak ay maglulunggati. Parang pagtingin ko sa bilag na itinatanggi. Ulan man ay tumila, ito ay hindi. Ayan, di ba? Masyado ako na-touch sa tula na binasa ko. Di ba mga ka-forever, sabi nga natin, nag-level up na ang mga tweet at status natin. At in fairness, napakaganda ng tula na ibinahagi sa atin ni Mark. Kaya naman, congratulations. At ituloy-tuloy mo lang yan. Abangan natin, baka later on, meron pang magandang tula na maibahagi sa atin ang ating mga kaibigan. Kaya kayo dyan, mga ka-forever, kung meron kayong gustong sabihin at isigaw. Yung mga puso ninyo, huwag kayong mahiyang ilabas, mapa-tweet, mapa-FB, mapatula o kahit sa anong paraan. Kaya post lang ng post, hindi kami magsasawang basahin yan dito sa DOS TV. Kaya sa mga hindi pa humuhugot dyan, i-open na ang mga laptop at computer o di kaya ay tablet o smartphone at mag-tweet at mag-status na sa hashtag Hugot Panahon. Para next time, tweets nyo naman at FB status ang babasahin namin. The Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA kicked off the observance of Typhoon and Flood Awareness Week on Monday, June 13, with the launch of Patnubay sa Weather Forecasting, a Filipino language dictionary of technical weather terms. PAGASA and the Komisyon ng Wikang Filipino, headed by National Artist for Literature Virgilio Almario, curated a comprehensive list of weather terms in English, Filipino, and other local languages including Ilocano and Bicolano. The book is an effort to address the disconnect between the traditional English language teaching of weather concepts in school and the culture and the language of the Philippines' various regions. Okay ba sa'yo na mas sa Tagalog yung pag-uulat panahon natin? Mas maayos po kung Tagalog yung ulat panahon. Kasi, Kasi mas marami po ang medyo hindi pamilyar ngayon doon sa term na mga English na ginagamit natin sa pag-uulat ng ulat ng panahon. Masyadong biyasa sa fitness. Okay po kung Tagalog kasi halos lahat po tayo dito sa Philippines may hindi na masyadong nakakaintindi ng English. Kasi kung nandito tayo sa Pilipinas, siyempre Tagalog. Pag nasa ibang bansa tayo, English. Mas okay Tagalog. Kasi para maintindihan ng pangkalahatan. Siyempre Tagalog. Dahil, Mas maintindihan ng mga tao. Oo. Kasi Pilipino tayo mas marami maintindihan ng mga tao. opo, dahil Kasi maraming makakaintindi ng ng Tagalog kaysa English eh. alam niyo po ba kung ano yung Tagalog ng humidity? Ang humidity po, ang pagkakaintindi ko, yung hangin na mainit na parang may kasamang hamog. Ganun po yung Pero alam niyo yung anong ibig sabihin ng yung exact word ng humidity? Alam Hindi niyo? ko po alam yun. Ano? Humidity. hindi. Alam niyo ba kung ano yung halumigmig? Narinig niyo na ba yun? Yung hangin na may dalang parang ulan.
Alam niyo po ba kung ano Tagalog ng high tide? Sa pagkaano ko, intindi ko ng ano yun, yung pagtaas ng tubig ba? Mataas na ano, ano tawag dito? Yung sa ano? Oo. Ano ang Tagalog ng high tide? Pag-angat ng tubig. Mataas na alon. Hindi eh. Hindi. Eh, yung taog. Hindi rin eh. Tao. Hindi ko ata alam. Taog? Taog. Taog. Lalakatan. Medyo tama po. Actually, high tide. Ang humidity po, alam nyo ba na ay halumigmig? Ngayon ko lang po narinig yung halumigmig, yung humidity na yun. Malalim yung Tagalog. Actually, ngayon lang narinig ko. Sa dyan po. Ngayon ko lang narinig. Yung halumigmig po ay humidity, yung taog ay high tide. Ayan mga ka-forever, ilan lamang po sila sa mga kinapanayam namin, di ba? Malalim. Siyempre, kailangan yung pag-Tagalog terms ng pag-asa or ng weather, nakita natin kung gaano ang kaalaman ng ating mga kaibigan. Siguro mas simplify pa yung mga terminologies about the weather. And our guest for today, we will discuss the topic about science, or the topic is a science journalist, science fictionist, a public speaker, and a violinist. His work is aimed at promoting popular science and science literacy in the Philippines. He is a graduate of Bachelor of Arts English Studies at University of the Philippines, and currently he is the Science and Technology Editor and Online Community Manager of GMA News Online. Mga ka-forever, let us all welcome Mr. TJ Dimacaldi. Good morning, sir. Hello, good TJ. morning, good morning. Oo. Narinig natin kanina, no? Siguro iba-iba yung pakakahulugan ng ating mga kaibigan about humidity, ayan, mga English terms about the weather eh. Correct. Actually, yun nga, hindi lang yung tinatanong yung Tagalog, no? Actually maraming terms na ginagamit across the country, no. Kung titingnan natin kasi to, syempre, even kung historically, bawat lugar meron silang terms, dialects, yes, languages actually na ginagamit din to describe weather terms. Ang isang halimbawa na, pero yun nga, ang problema kasi is, up until recently, hindi pa nagkakaroon ng effort to standardize the terms across media. Ang ginagamit natin until now, actually in TV, although now there's a push towards Filipino, it was mostly English. English talaga. Yung nakikita natin, even the reports that Pag-asa produces are also in English largely before, although there's an effort now na gawing Tagalog, ay Filipino rather. Ngayon, ang isang example kunwari is, if you think about it kasi, yung mga phenomena na nakikita, usually, mga wind phenomena, rain phenomena, and mostly sa seas. Kasi syempre, we're largely a fishing people, no? One example that I'd like to talk about kunwari is yung term na, I'm sure we all know this, yung ipo-ipo, buhawi, di ba? For a time, nagkaroon ng confusion kasi ang naisip natin, and pag nagtanong ka man on the streets, isipin, basta yung umiikot, di ba? Tapos, pag pinresh mo pa further, ano ba yan, yung nasa dagat, yung parang drain, or ito ba yung parang nakikita natin sa ibang bansa na tornado, ganyan. So, ipo-ipo, buhawi, ganyan. Because language is always evolving, no? So, minsan even if it's a local to a certain area, madadala yan sa ibang lugar. So that adds to the confusion. Minsan it spreads, it mingles. No? So mapunta dun sa Gabay for Weather Forecasting. It was an effort, especially after Yolanda, na magkaroon ng recommendations for standardization for weather terminology. It's not seen as a definitive guide, pero at least starting point siya for discussion. Sa palagay ba natin, sir, mas mapapadali yung pag-unawa natin kapag itinagalog na? Or, di ba, halimbawa, katulad nun, yung sa Yolanda, after Yolanda, storm surge, di ba? Yung mga kababayan natin, hindi ganon kalawak yung pangunawa nila, what is storm surge? Ngayon, there will always be
resistance to a new term, no? Pero yun nga, the thing is, you have to try it out, and that's what the glossary is for. Katulad niyan, yung storm surge, ano? Pwede mong i-argue, ano bang gagamit natin? Storm surge ba talaga? I mean, naintindihan naman natin ang salitang storm. Actually, hindi natin naintindihan yung direkta, concept. oo. Pero once in-introduce mo yung concept na storm surge, naintindihan ng mga tao, or do you use daluyong, which we've been using also, di ba? So, at least merong venue for discussion. Pag nilabas mo kasi sa publiko yan, depende yan sa publiko kung ano yung mas tanggap nila, mas anong kakagatin nila but it's important to have a start na dapat merong recommendations for that. In the case of storm surge, ang nangyari is, although familiar sa tenga natin yung salita, alien pa rin yung concept. Pero yung daluyong, it sounds more at home. So far, ang nakita natin, mukhang mas yun yung lumalagana. Pero tingnan din natin. Kasi sabi natin, di ba, halimbawa, 1997, balikan natin na meron ng mga TV network siguro na nagpalabas na ng pagbabalita about ulat panahon talaga, na Tagalog, pure Tagalog ang ginagawa nila. Parang ang medyo, lighter side or lighter ang fact nung nila, pagbabalita. Kinagat naman to ng mga mamamayan, pero later ang parang nawala rin. Kung tingnan natin historically, actually, yung pagbalita actually problema kasi yan generally, no, yung pag-translate ng scientific concepts into Tagalog. in Filipino. Yes, Filipino. Filipino. Let's clarify Yes. that it's not just Yes. Tagalog. It's Filipino kasi even the weather glossary na ginawa ng sentro, meron din siyang ibang terms from other regions. May Hiligaynon Pangayan, may Waray, may Ilocano. So, hindi dapat sabihin na it's a Tagalog dictionary. lang. It's a Filipino dictionary. And that in itself actually is problematic, pero ibang usapan yan. Up for discussion yan. But anyway, sa history kasi nung broadcasting, kung tingnan natin, it was primarily English, 70s, 80s. But now, even prime time now is Filipino. No? Yes. Reflection yun kasi nung pag-spread ng technology. Pagka yung technology, yung medium mo, yung broadcast technology mo is more widespread, more accessible. Usually, ang tendency nun, yung language na ginagamit, hindi na siya elite. And tuturing natin sa English, it's usually the language that's used by the elite in the sense na it's used by the educated classes. It's used by people who have gone to certain areas. Ganun. So ngayon, going back to that, if you look at yung weather forecasting, dumating na nga sa point, especially after Yolanda, that people are more concerned ngayon dun sa what's going on around them. Ang challenge kasi is that aside from being a scientific phenomenon kasi, weather is actually in a sense visual. Hindi natin, kasi katulad niyan, pag sinabi sa weather forecast na pumasok ng PAR ang bagyo. Yan. Minsan, actually, miski kami sa media, nagkakamali kami, sinasabi namin na, dumating na sa Pilipinas. Whereas, nasa malayo siya. So, it's a visual problem kasi hindi na-visualize ng mga tao kung ano yung PAR, gaano ito kalawak, at nasan yung Pilipinas relative to the boundaries of the PAR. Pati yung pagdaan ng bagyo mismo sa loob ng bansa. Kung hindi mo nakikita o na mula sa itaas, di ba, from a satellite image, kunwari yung lawak ng bagyo, tapos binigyan ka lang ng storm signals, hindi mo naiintindihan bakit ito yung naapektuhan, ano yung mangyari in the coming days. So malaking bagay yung visuals. And fortunately, nandito na tayo sa panahon thanks to social media, thanks to advances in technology. Even the Diwata satellite is going to help us in that regard. Na mas madaling i-visualize ngayon kung ano yung mga nangyayari sa atin. Like Project NOAA, for instance, nakikita natin yung mga storm clouds na pumapasok sa bansa. So within 10 minutes, nagkakaroon na ng alerts, di ba? Na, sa ganitong lugar, uulanin, ganyan. But that has to be complemented kasi with descriptions. And that's yun yung challenge ngayon, na paano magre-report ng mga weather phenomena in a visually descriptive manner. Using Filipino language. Yes, using Filipino language. Kaya doon pumapasok ngayon ulit yung glossary, yung terminologies. Kasi pero twofold din yung problem, no? Kasi una-una, kailangan natin i-develop at kaya maganda rin na nandito ang DOS TV kasi
merong need kasi to develop science communications. And on top of that, science communications in Filipino. Ayun, di ba? Etong glossary na to, sir, medyo matagal ipinroseso, di ba? Tagal din. Ang tagal natin inaabangan to since naririnig na natin mga balita na lalabas nga daw yung parang Buti nga lumabas na. dictionary, ayan, oo. Paano yung naging challenge o yung naging proseso talaga sa pagbuo nito, sir? Okay. Ako, I'm just one of several people who've helped. Okay. So, ano lang ako, consultant lang ako dito. Nag-umpisa kasi yan dahil yung mga individual stations, lahat kami, we have our own techniques for reporting and our own processes, no. At syempre, lagi nandun yung need na gawin siyang mas accessible sa mga tao. Fast forward to, again, napakalaking bagay nga nung nangyari yung Yolanda at yung mga storm surge. Siyempre, lahat ng tao, at least internally, no? Paano natin i-describe to? Paano natin i-explain to sa mga tao? So, nandun, malinaw nung time na yun, yung need na magkaroon ng generally accepted means or terms na gagamitin. So, yun, lumabas nga yung concept ng daluyong, yung term ng daluyong, storm surge, ganyan. And that was the initiative for yung patnubay sa weather forecasting na nagtulungan ng DOST at saka Sentro ng Wikang Filipino na i-compile yung terminologies into a glossary. Ang naitulong ko dito is that we had been working on something like that for our own use. Tapos yun, nagbigay din kami ng recommendations. So marami rin kaming from various sectors na nagbigay din ng recommendations. For this. Ayun. So since nandito na yan, sir, kailan mai-implement? Halimbawa, magbibigay na kami ng forecast bukas, mga tipong ganyan. Kailangan na ba masunod na yan? Parang ganun? Kailangan i-push nila ba na dapat masunod na natin to? Kaya gabay siya eh. Okay. It's not, hindi siya nakaukit sa bato. Kung ano yun yung maganda eh. Dahil nga marami naman tayong practitioners, it's a good idea always to experiment with it. Kung what feels right, kung ano yung sa tingin mong mas maintindihan ng audience mo. But at least, meron kang central na panggagaling na batayan. Ayun. Oh, yes. So. Pwede nyo kami bigyan, sir, ng sample ng ng English na tinranslate or anong kahulugan Sige. niya sa Filipino. Okay, kagaya nung binanggit ko earlier, yung ipo-ipo, bagyo, kunwari. Also that. Buhawi actually, kunwari. I'm sure familiar. Doon pa lang actually sa ipo-ipo buhawi, no? Kailangan ma-identify mo na ng difference nila. So, kasi di ba, ang alam natin kasi sa mga ganito is that they're just circular phenomena, no? Yes. Teka lang. So, alam ko lang pag may hangin na umiikot-ikot, Ayun. ipo-ipo, gano'n. So, ito yung napag-usapang definition. Ang buhawi daw ay gahigante at hugis embudong hangin na marahas na umiikot mula sa lupa papunta sa ulap. Sa ilang lugar sa Mindanao, ito ang tawag sa dagliang malakas na ulan or tornado. Meron din yung buhawing dagat na gahigante at hugis embudong hangin na umiikot mula sa dagat o iba pang tubigan papunta sa ulap, yung tinatawag na water spout. Compare that dun sa ginawa for ipo-ipo na napakalakas, ang ipo-ipo daw ay napakalakas na hangin kumikilos ng paikot na maaring makapinsala ng mga gusali, puno at iba pa. Ito yung ginamit na translation for whirlwind. So, dun pa lang malinaw na. So, ang nangyari kasi is, itong mga salita, yung buhawi at ipo-ipo, ginagamit mga tao yan loosely, no? Depende sa pagkakaintindi nila. So, at least this is a recommendation na magkaroon ng distinction between yung konsepto ng buhawi at konsepto ng ipo-ipo. Tsaka simplified na, di ba? Yes. Simpleng-simple na, hindi na mawid-wid. Ano yung mawid-wid? Masyadong parang mabulaklak pa, masyadong malalim. Straightforward siya. Yes, oo. And then, etong manual na to, sir, saan namin, ano ba to for, binibili ba yun? This was available actually for sa Pag-asa. And I think miski sa SWF, Central Wikang Filipino, sa loob ng Tinuman, they also have copies. Ayun. Paano pala yung mga terms na walang eksaktong translation sa Filipino? Let's say, tsunami. Do we have... para sagutin yan, kailangan pa rin puntahan yung problema ng translation in general. So, maraming schools of thought na yung iba is pwedeng
i-transliterate yung salita kagaya ng weather forecasting, di ba? Na it's an English term pero ginawang Filipino yung pagkakasulat. Or pwede mong that's one or pwede kung meron siyang analog locally na katulad ng ginagamit ng GMA yung pagtaya ng panahon, Yes. di ba? So is there an analog locally, or third option is to get the term and use it directly, di ba? So in the case kunwari ng tsunami kunwari, di ba? So far una it's a very simple term. Hindi naman siya mahirap i-spell. Tapos kahit sa mga Filipino speakers, hindi rin siya mahirap bigkasin. So ang tendency, ang recommendation usually is to just use it to transliterate it yung salitang tsunami. Meron pa kasi, sir, na halimbawa, naririnig nga natin katulad nung kanina sa PAR, ang tail of the cold front, mga tipong ganyan, yun, diretso na lang nagagamitin natin yun. Minsan ginagamit. Minsan pagka madali namang internet, mas kung matagal na siyang ginagamit, kagaya ng tail end of a cold front, pwede na siyang i-adapt sa TV. Yes. Anong ginagawa natin for mas maging aware pa yung public about this? So yun, this was launched a few days ago. Tapos binigyan na rin ng copies yung mga TV stations. And hopefully nga magkaroon nga, the idea is that magamit siya sana as a starting point. Hindi naman siya directive, hindi naman sinasabi na kailangan siyang but at least it Meron starts tayong discussion batayan. at batayan, Oo. yes. Okay. Pero how does this reflect globally? Globally, it's important, no? Kasi also, since mas lalo ng kanina pinag-usapan niya yung science journalism, Yes. matagal ng diskusyon din sa science journalism kung pag magre-report ba tayo in English or in Filipino. And the proponents, kabilang na ako doon, even though writer ako in English, is that malaking bagay yung pag-adapt ng science into Filipino terms. Kasi doon lumalawig, doon lumalaki yung science mo. It's been shown that yung mga countries na nagtatakal ng science in their own languages, sila yung umuunlad eh. Look at Japan, Korea, Yes. 'di ba? Even Indonesia, nag-effort talaga silang i-translate yung science even though they're English speakers. Yes. Korea is a good example na relatively mataas yung English competency nila. As a matter of fact, yung ini-effort talaga nila matuto sa atin, di ba? Dito pa sila nag-aaral, Exactly. Pero advanced sila in the sciences because they're able to discuss it in their own terms, on their own terms, sa language nila. Ayun. So ito, sir, simula na to. Ang proseso nga to medyo matagal-tagal din. Pero since naka-out na ito, sir. Yes, So yes. saan natin ito pwedeng makuha, ma-avail? Oo, pwede magtanong yun sa Center ng Wikang Filipino or sa Pag-asa mismo. Ayun, sa Pag-asa mismo. Ayan. Patnubay sa weather forecasting. Ganun dapat katataas na weather forecasting. Weather forecasting. No? Yes. Ano pa, bukod sa mga napag-usapan na natin, ano yung pinaka-challenging part talaga doing this project? Yun, actually very interesting siya, no? So, kung if we had more time, personally, I would have liked to go to the regions mismo. Tapos sana ma-collate sana mangyari yun in the future na ma-record natin at mailatag natin yung mga terms, hindi lang sa weather mismo, pati astronomical terms at ma-compile natin sila. Kasi yun yung malaking bahagi yun ng kultura natin. At saka historically it's important kasi it brings us back kasi dun sa sinaunang kultura ng mga Pilipino. Kasi tayo, seafarers talaga tayo. At hindi, yung mga ninuno natin, natuto silang mabuhay dito dahil meron sila talagang astronomical knowledge, meron silang weather forecasting knowledge. Kasi sanay sila sa dagat, sanay sila sa open skies. So yun sana yung ma-preserve natin. Oo nga, yung parang hindi mo na kailangang makinig sa radyo, television. Sana, meron mga signs doon pa lang. Yun na yung forecast nila. Sana meron tayong ganun. Or at least, di ba, yung personal awareness of weather. Hindi lang yung nakatutok ka sa
sa TV at inaabangan mong sabihan ka, uulan ba o Oo. hindi. Siyempre, you will always have weather forecasters who will give you a larger picture. Yes. Pero sana yung local personal awareness natin as individuals and as people sa various regions, kung ano yung, sana may feel pa rin tayo, hindi mawala yung ganung feel. Just kagaya ng magsasaka na alam niya base dun sa kulay ng ng sky kunwari kung tamang ba? ulan ba o hindi o tamang panahon na para magtanim. Meron dapat sana tayong ganung awareness. Or at least ma-record siya. Tama yun. Kasi ang mga Pinoy, usually, kadalasan, alam lang natin, may papasok na 23 bagyo sa Pilipinas. O kaya, halimbawa, pagka usually June, ayan na, mga bagyo na yan, abangan mo na lang yun. From that point ka lang mag-aabang ng Oo mga nga eh, pagbabalita. oo. Yun pa nga, yung the whole point na yung paparating yung bagyo sa Pilipinas, di ba? Dapat sana na-imagine natin kung ano yung itsura nun. Nakakatulong yung satellite imagery, syempre. Pero you have to have a public that's aware of what's going on. Any final words po dun sa ating mga taga-subaybay, sir? Ayun. Yun, sana if you're interested dun sa Patnubes weather forecasting, please, kontakin niyo yung Central Week ng Filipino. Meron po silang website, pati ang Pag-asa. Anyone who's interested can inquire sa kanila directly for copies. Yan. Thank you so much, sir, sa mga nabahagi nyo. Siyempre, ang DOS TV, kaisa sa magandang proyekto na ito, di ba? Sama-sama tayo, tulong-tulong, ika nga sa mga ikabubuti pa ng ating mga kababayan sa pag-unawa sa ulat panahon. Thank you so much. Thank you. Ayan, napaka-exciting talaga ng development na ito. Sana nga, ito na ang susi para naman mapalawak sa karamihan ang importansya ng pagiging vigilant sa pag-abang at pagbabantay ng mga ulat panahon ng ating mga kababayan. And there you have it. Isang linggo na naman po ang natapos at sana samahan nyo kami ulit sa mga susunod pang pagkakataon. Maraming salamat. Enjoy your weekend. Next week, babalik kami mga ka-forever, 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage, www.dostv.ph, or you can also visit our Instagram page, DOSTVPH, and our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tagaraw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami po ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.